Good morning, guys. So, tanghali na dito. Mga last 12:30 na dito, guys. Tulog yung anak ko. Ayan, oh. So, kakatapos niya lang maligo. Tapos may nangyaring aksidente sa kanya. Nadula siya sa banyo. Yung bibig niya dito na tama. Tsaka dumugo. Takot na naman ako, guys. Ito yung may nangyayaring hindi maganda sa anak ko. Talaga ako mapakali. Sobra yung yung kaba ko at ninervyos talaga ako. Nadula siya. Nililinis ko yung tab niya. Nakatayo siya sa likod ko tapos hindi ko siya nahawakan. Tapos bigla siya sigurong nag-steps, naglakad. Bigla siyang nadulas. Pagkita ko nakadapa na siya. Tapos umiyak. Nung chinek ko siya, yung bibig niya, guys, talagang dumugo. Buti na lang nilagyan ko ng ice. Pinakain ko siya ng ice. So ayun, nag-stop yung bleeding. Hindi natutulog siya. Kumpal talaga yung bibig niya, guys. Kumpal yung bibig niya. Wawa naman itong batang to. Tulog na tulog. Tutulog na yung anak ko at nandun din siya sa papa niya. Kasama ng papa niya tutulog. Kasi nga off ngayon. So ayun, doon silang dalawa sa room. Kinlose ko na yung door. Tsaka lumabas ako. Kasi medyo makulimlim ngayon, guys, sa labas. Parang uulan na naman. Ayun. Malakas na naman yung ulan. So yun na nga, guys. Hindi yun yung chismis natin kanina. So naluluka nga ako, guys. Kanina kasi, nung pagising ko, di ba may niluto akong rice kahapon. Nagluto ako ng rice kahapon. Tapos merong natira. So normally kasi sa atin, yung mga kaning lamig, nilalagay natin sa freezer o di kaya sa refrigerator para kinabukasan gagawin nating fried rice, 'di ba? Masarap siyang gawing fried rice. Lalo na pag nakagaling refrigerator, parang ganun. Kasi yan ginagawa namin sa may sa may bahay namin dati. Sa may bahay namin nung nandun pa ako. So ayun na nga. Kahit naman dun sa Abu Dhabi dati nung doon ako nakatira, ganun yung ginagawa namin sa rice. So yun na nga, guys. So nagluto nga ako ng fried rice na kaning lamig. Yung bahaw ba sa Ilonggo. So timing na dumating yung tatay kong Indiano. Galing siyang farm. Tapos sabi sa akin, bakit mo niluluto yung kaning lamig? Pwede ka na magluto ulit ng bagong kanin. Sabi ng ganun. Sabi niya, wag mo kainin yan kasi lumang kanin na yan eh. So itapon mo na yan, ibigay mo na sa ibigay daw sa kalabaw sa may buffalo. So ayun nga, guys. Hindi ko siya ma-explain kasi yung tatay ko na Indiano dito, guys, hindi siya marunong mag-English. Kahit na-explain ko ng English, hindi pa rin niya ako naiintindihan. Itulog yung asawa ko tapos wala dito si Choti na sa banyo. So sinabi ko na lang sa kanya na kahit hindi niya ako naiintindihan, ini-explain ko talaga sa kanya, guys. Sabi ko, kasi doon sa may Pilipinas, in English yung sabi ko. Kasi doon sa Pilipinas, yung kaning lamig kasi, papa, hindi namin tinatapon kasi sayang yung kanin. Kasi in Philippines, rice is very important to Filipino people. Then we're not eating roti there. We're eating only rice because we are not planting wheat. We're planting only rice in Philippines. Sabi ko nang ganun. Then that's why even the one single rice, we cannot waste it. Sabi ko, my father will be very angry to me if I will waste rice when we are small. Nung maliit kasi kami, guys, ayaw ng papa namin na may natatapong kanin. Gagalit talaga yun. So ayun, kasi farmer din yung papa ko. So ayun nga, naalala ko yung papa ko. Wait lang. So yan na nga, So in-explain ko nga sa kanya na talagang importante sa mga Pilipino yung rice. Kaya hindi namin pwedeng itapon yun hanggat hindi pa siya napapanis. Sabi ko hindi naman siya panis. Kasi nilagay ko siya sa refrigerator. Then, hindi ko alam kung naintindihan niya ako. Pero tumango lang siya. Tapos nung paglabas, ng asawa ko, pagbaba ng asawa ko, in-explain ko sa asawa ko na gano'n na nga. Na ginagawa naming fried rice yung kaning lamig. Naintindihan ko naman sila, guys. So, hindi naman ako na-offend or hindi naman ako nagalit.
Kasi naintindihan ko sila kasi dito sila sa village nakatira guys eh. So sa kanila kasi marami silang stocks ng mga wheat dito, marami silang stocks ng rice. So ayun, meron kaming farm ng rice at saka wheat. So sa kanila hindi sila sanay na kumain ng panis nung luma. Hindi sila sanay kumain ng luma na rice. So kapag niluto mo siya ngayon, kailangan kainin mo siya ngayon. Tapos kapag kinabukasan, hindi mo na siya pwedeng kainin. Binibigay na nila sa buffalo. So buffalo yung kumakain. So ayun, parehas din sa sa sabji, ganun. So one time mo lang siya kakainin. So ayun nga guys, di ko alam kung naintindihan niya ako at sana naintindihan niya din. So ganun nga yung pagkakaiba. So ako na intindihan ko kasi dito sila guys sa village nakatira eh. Iba yung pamumuhay dito sa village, iba yung paniniwala nila dito, iba yung kultura. Tapos kapag nasa city ka naman, although merong fried rice doon guys sa city ha, talagang nagsiserve sila ng fried rice kasi city na siya. So hindi nila alam kung ano yung fried rice, kung saan gawa yung fried rice, kung ginagawa ba yung lumang kanin or yung bagong kanin, ganun, hindi nila alam yun. So naintindihan ko naman. Maraming pag-a-adjust pa to guys kasi hindi ko kasi sila nakasama ng matagal dito sa village. So bali 3 months nga lang ako dito nung nabanggit ko sa inyo. 3 months nga lang ako nagstay dito nung bagong dating ako dito kasi tumira kami sa Gurugram, 'di ba? So ayun nga. So maraming pag-a-adjust pa dito, tapos nagwa-wonder talaga sila kung ano yung mga niluluto ko, kung ano yung kinakain ko, ganun. So maraming sitahan pa to guys. Yun lang, chalo bye.